Magandang hapon po, Ma'am Mary Ann. Good afternoon po, Idol, Senator. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Mary Ann. Opo. Opo. First time po kami makatanggap ng ganitong klaseng reklamo na kung saan napakaraming miyembro ng pamilya sa isang insidente nasawi. Masakit po na sumbong itong Sobra tinatanggap po. namin. Lalo na po dun sa mga bata. Lasing daw po, ma'am, yung driver. Opo, lasing nga daw po yung driver, sabi po dun sa report po ng polis. Yung mga nasawi ay si Gilbert Palupit, Eileen Opo. Palupit. Opo. Ito pong si Gilbert sa si Eileen, sila po ay ano to? Ay, mag-asawa po. Anak nila po Opo. itong si Alisa, Opo. si Akisha, si Maria Alicia, Opo. Aisha Palupit na nasa ICU ngayon. Lahat Opo, po yan. si Ayesha po. Patay. Pati yung... Opo. Opo. Okay, maliban sa isa na nasa ICU ngayon. Opo, si Ayesha po yung nasa ICU po ngayon. Yung pong suspect ay nakapagpiyansa. Opo. Colonel Martinez, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon po, sir. So nakapagpiyansa po itong si Eliza May Abitria. Abitria, sir. Ano po yung ikinaso sa kanya? Reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple serious physical injuries, multiple damage to properties, at saka po violation of RA 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. May piyansa ho ba yun? Yung kaso yun? Opo. Opo, may... Magkano po yung, doon, magkano po yung ipinato na piyansa po? ang recommendation po ng judge na may handle po ng kaso, sir, ay 120,000 po yung kanyang bail. Oh, napakamura naman. 5 buhay ang nakitil. Ang namatay, 100,000 lamang. Yung sasakyan po, Colonel, naka-impound pa rin po, I would assume. Yes, sir. Nasa, ano pa rin, sir, nasa custody ng police, naka-impound po yung sasakyan, sir, and it was a total wreck. Yung damage po ng sasakyan. Yung Raptor, naka-impound po. Okay. Kasi kanina, I was informed na hindi na po, nailabas na. Tama po, dapat talaga naka-impound pa yan kasi gagamitin pong ebidensya pagdating sa korte pag nilitis ng kaso. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay, sa isang aksidente sa kalye, Yes po. nabundol ng isang pickup truck ang isang Yes. tricycle at 5 ang patay, isa ay nasa ICU. Nakapag-bail daw itong suspect at 120,000 lamang ipinaang nirecommend na bail. Yes po, Sen. Tama lang ba yan? Bakit napakamura ng bail? Well, ang bail po kasi, Senator, right now, according sa ating rules, is set by the prosecutor. Recommended by the prosecutor and set by the courts po, Senator. Dito po, bailable yung offense because wala pong offense na is punishable by reclusion perpetua, life imprisonment, or death. So, bail is a matter of right po, Sen. Ang questionable po dito is yung amount. Bakit ganun po yung kababa ang sinet ng court? Probably because wala pong mga attendant circumstances, for example, that the person is a flight risk or meron na siyang previous conviction or other matters, Senator. So, dito po, siguro sa appreciation po ng korte, that was enough bail. Pero I agree po, medyo nabababaan din po ako considering na 5 po ang kanyang nabiktima dito sa accident. And adding to that, lasing daw yung driver nung mangyaring krimen. Yes. Yung pagbubundol. Yes po, Sen, which is another crime on its own. Yung anti-distracted driving law natin actually punishes it criminally. Yung drunk driving po, Sen. So, kung bakit ganun po yung bail, I wouldn't know sa courts po kung bakit ganun ang kanilang dinicide. So, nasa appreciation pala yan ng piskalya, ng prosecutor. Yes po. The prosecutor will recommend bail amount and then the court will either increase it, decrease it. Si final say po si korte. Attorney Garrett, ito yung mga netizen natin, pumapalag. Bakit daw napakababa? Yun nga talaga ang nasa isip ko unang-una agad na 120,000. Tama ba, Colonel? 120, ma'am? Yes po, sir. Yes po. 120 at 5 ang patay.
at Yes isa po. nasa ICU. Dapat man lang, ang in-expect ko, kalahating milyon pataas. I tend to agree, Senator. Actually, I agree dyan kasi ang bail po kasi is put up by the accused as a security na siya ay mag-a-attend or kumbaga para paniguraduhin na siya ay pupunta sa korte. Pero kung thinking na 120,000 lang pala ang mawawala sa kanya kapag hindi niya sundan na mag-appear siya sa kada hearing, kumbaga ini-incentivize pa yung kanyang pagtakas. So, I agree, Sen. Dapat we should consult with the DOJ. Dapat mas malinaw po yung bail guidelines natin. Dapat mas mataas kasi napakababa po niyan. I agree with our netizens and I agree with your opinion, Senator. Is there a way na, I don't know, can we legislate something na kapag ganito, multiple na yung namatay, marami nang namatay sa kanyang pagiging reckless, lasing pa, na gawin na nating no bail? Ayun po, Senator, under our Constitution, ang rules po of pleading and practice, which includes bail, is a matter to be decided by the Supreme Court po, Okay. not by legislation po, Sen. Pero with your status po, Sen, as a Senator, I think they would be very open to discussing bail guidelines with us. Baka po pwedeng ipatawag po natin yung Office of the Court Administrator, pati Department of Justice, para makagawa po tayo ng mas malinaw and mas fair na bail guidelines. Siguro gagawa tayo ng consultation with Yes po. the justices from the Supreme Court. Yes po. And then of course kasama yung mga taga-DOJ pag-usapan itong ganitong kaso kung ano narapat. Kasi para sa akin, maging para sa mga netizens, marami na nag-message na hindi ata patas yun at hindi tama na 5 ang namatay, lasing pa, and yet napakababa lang nung piyansa. Meron nga nagsasabi, Yes, dapat no bail. Opo. Yun nga po eh. Ang lagi namin sinasabi, procedurally it is legal, pero it is not just. Hindi po, kumbaga, Yeah. kulang sa hustisya po, Senator. Ito nga, sabi pa nga nitong si Lawrence Aruta, yung nang-rape, walang bail. Pero yung pumatay ng 5, nakakapag-bail. Opo. Para po mapaliwanag, ang ating rule on bail po kasi, Senator, is based on the penalty applicable sa crime charged. So, ang no bail lang po, Senator, or bail is not a matter of right kapag punishable by reclusion perpetual, life imprisonment, or death. Unfortunately for us dito po kasi, it's most possibly reckless imprudence assault, multiple homicide. Hindi po siya umaabot sa reclusion perpetual. Siguro ko ako, personal opinion ko, humble personal opinion ko to, Atty. Garrett. Apo. Kung ikaw ay nakasagasa at namatay sinagsagaan mo at ikaw ay lasing, dapat no bail. Para I that agree. will deter these drunk drivers na magmaneho kapag sila lasing. Ayun nga po, Sen, dapat may presumption na hindi na, siya. Hindi lang siya reckless imprudence. Gross negligence na siya, amounting to, talaga. Kumbaga, it's supposed to be higher yung Di ba? penalty. Tama po. Kasi marami na tayong napapakinggan, nababalitaan na mga aksidente sa kalye at namamatay yung mga nasasagasaan nito mga driver nito dahil itong mga driver nito ay lasing na lasing. And the only way siguro it will serve as a deterrent na from now on itong mga driver hindi na sila magdadrive pag lasing dahil alam nila pag sila nakasagasa at namatay, no bail. Yes. Yun po, pwede po siguro natin i-amend, Senator, yung anti-distracted driving law natin to reflect that. Na ang penalty, let's make it higher. That way, hindi na po matter of right ang bail. Because tama po kayo, Sen. Ang dami nating na-receive sa ating action center na biktima ng drunk drivers. And I don't think Hindi na mabilang yung mga pumupunta sa iba't ibang action centers natin na drunk driver nakasagasa kung hindi man na ICU o namatay yung mga nasagasaan nila. Paulit-ulit na lang ito. Ang daming beses na we have to put a stop to this. Na Yes, pag po. ikaw ay lasing, wag ka dapat mag-drive. Yes. Mag-taxi ka na lang o mag-grab ka na lang. Opo. I can work with the team right now then to amend the law na magpapasa ng amendment. Pag-aralan nga natin to, Atty. Garrett. Pag-aralan natin to next week, pag-usapan natin. Sige po, Sen. Okay. We'll be more than happy to amend Pag-usapan natin ng legis team natin. that. Yes po, Sen. Sige. Salamat, Atty. Garrett.
No problem, Senator. Salamat, Colonel Melanie Martinez. Madam, Colonel. Thank you Yes, po. sir. Ma'am Mary Ann. Yes po, Idol. Okay, kayo raw po ay nais humingi ng tulong tungkol po Opo. sa pagpapalibing sa Opo. punerarya at malaki raw po yung bayarin. Magkano pong inabot? Yung sa ano po kasi, yung sa paglilibingan po, umabot po siya ng 478,000. Tapos 400 nag-down lang po kami ng 100,000 at nag-promissory note po kami para lang po mailibing. Yung alam niyo po yung nag-ambagan po yung mga pinsan ko, yung marami pong gustong tumulong kaso kapos po din kasi po talaga kami. Hindi naman po kami mayaman tao na katulad nila. Kaya ang hirap po para sa side namin na parang bakit kailangan iwan kami sa ere. Na bakit parang kami yung nagsusumamo sa kanila, na bakit parang kami yung nagmamakaawa na tulungan nyo kami. Sila po yung nakaagrabyado sa amin. Sila po yung may kasalanan. Bakit parang kami po yung nagmamakaawa sa kanila? Ang sakit lang po sa part namin na bakit ang hirap po maging mahirap kasi parang yung justice parang sa mayaman lang. Tapos siya po ngayon nasaan? Nakapag-bail po. Tapos nitawag po, wala po silang ginagawa sa amin. Parang lagi po nila sinasabi, within a day. Konting tulong lang naman po yung hinihingi po namin para po sa kanila. Pero bakit parang hirap-hirap po nilang kontakin? Parang kailangan po maglumuhod pa po kami sa harapan nila. Ma'am, wag ho kayong lumuhod sa kanila dahil nandiyan naman po yung korte natin na nililitis ng kaso niya. I'm sure may kalalagyan siya dyan dahil tututukan po namin yung kasong ito to make sure na makakuha kayo ng tamang hustisya. Ma'am Moraline, magandang hapon. Good afternoon, Senator. Magkano pong balanse nitong yung limang nakaburol ngayon dyan sa inyo? Yes, Senator, wala pa po silang naida-down. Ang total service po is 385,000. That is for funeral service, kasama po yung miscellaneous, extension of wake, yung pong transfer nung isa sa mga namatay po yung nanay na iburol namin sa Sariaya, Quezon. Documentation po and yung mga charges for post-mortem examination. Okay. So magkano po lahat pala, ma'am? Ang 385,000, sir. 385. Yes, sir. Okay. Ito po ang aking kahilingan kung kayo po ipapayag, medyo magtawaran tayo ng konti. Yes, sir. Kasi po gusto kong tulungan sila. Yes, sir. Kung 385, kung Yes, papayag kayo sir. sa 300, ngayon mismo babayaran kita ng 300. Okay ba? Actually, Senator, Cash po kaya ibibigay ko cash. Hindi po GL Oo. Pera ko po Actually, sarili. Sir, oo. Sir, kaya po siya umabot ng ganito kasi ika-10th day po ng burol. Okay. So, yung pong tatay, sir, actually, na-encourage namin ng family, nung ika-5th day pa lang po ng burol, ay baka po kasi ay mangamoy na at magkaroon ng leak yung kanyang casket. Opo. So, kasi pag nang ganun po ang mga instances, kailangan po talaga na it's either na i-pull out siya, palitan ng casket, Opo. or ipalibing na po agad. Okay. Sige, ilibing na po natin agad. So magkano po kung kailangan ilibing na agad? Bigyan nyo naman po ako ng konting discount. Sir, pwede 350. 350. Okay. Yes, so mura na po ito, sir. 350. Okay. Yes, po. 350. So magkano tipid natin, Shari? 35,000, sir, discount. And actually, sir, yung 385 ko, sobrang discounted na rin yun. Okay, sige po. 350 po. Ngayong araw mismo na ito, ipapadala po namin. Pera ko po ito. Sarili. Bilang tulong Yes, po sa pamilya. Sige po, 350 shoot. Okay na, ma'am? Thank you, Senator. Thank you very Walang much anuman po, Ma'am Noraline. Ma'am Mary Ann, Po. ngayong araw po mismo, mababayaran na po yung balanse nyo dyan. Okay? Opo, salamat po. Sa muli, ako po ay taus-puso na ikiramay at sinisiguro ko po sa inyo, tututukan po namin itong kasong ito para maging maayos yung takbo ng kaso, hindi po magkaroon ng mga kung ano, mga kaduda-duda, mga pangyayari dyan. Opo. Di ba? At makakuha kayo in the end ng tamang hustisya. Okay, ma'am? Salamat po. Salamat po talaga, Senator. Kung di po dahil sa inyo, baka yung postisya po, di po namin makabit para po sa mga sa kapatid ko, tsaka po para po sa mga bata. Ma'am Clarissa, Yes po, sir. Good afternoon po, nakansela na Senator. ho ba yung lisensya ni Engineer Aliza May Abitria? Sir, actually yun pong report from our LTO district office in Calamba. Bagong receive po namin yung report and
tinitignan pa po namin itong report nila. And then, definitely naman po, we will be issuing show cause order po dito sa driver concerned. And based on the magiging answer po nila din, so mag-i-issue po magagawa po kami ng recommendation that will be addressed to the Assistant Secretary. Pero definitely po, ang magiging recommendation po namin dito is revocation of the driver's license kasi based on the report naman po. Ang sa akin kasi ma'am, Yes po. I understand na may proseso po, Apo. Siguro iksi-iksihan po sana natin yung proseso dahil 5 po ang Malinaw. namatay sa kanya Apo, pong apo. pagiging reckless at lasing pa po siya. Dapat cancelin agad matic or temporary cancellation muna habang inimbestigahan. Ibig sabihin, hindi muna siya makapag-drive. Kasi baka bukas, iinom to sa gimikan, lasing, magdadrive na naman ulit. Yes po, apo. So, baka pwedeng temporary cancellation muna kung yan ang proseso. And then, yes, apo. habang maibigyan siya ng show cause order. Okay. Then, after na gumulong yung proseso, and then lumabas na po yung decision, inyong recommendation, report, at sinabing canceled, o di, totally canceled. Ang sa akin naman, para hindi muna siya makapagmaneho. Yes po, yes. Kasi sir. without that, without you doing that, pwede ito magmaneho. Aha. Ngayon, bukas sa isang araw, malay mo man, baka, dyan sa kalye, mabangga po yung inyong, bahay nito. Oh. Diba? O poste. Actually, Lasing. sir, we're checking on the report. Alamin ko lang din po kung nasaan po right now yung driver's license nito pong driver involved. Kasi, Pero ma'am, tanong ko lamang, pag Yes, tricycle driver ang nakabangga ng isang taong mayaman, kulong at pagkatapos, kanselado agad yung kanyang driver's license. Pero pag mayaman, engineer, may due process. hindi naman po. Show cause Hindi order. naman po ganun. Opo, hindi naman po ganun. Ma'am, meron po ako mga insidente Opo. na enkwentro na kapag mga tricycle driver, jeepney driver, nakasagasa o kahit na hindi namatay, na ospital lang yung kanilang nasagasaan, nakakansila agad yung lisensya. Pero pag mayaman, teka muna, slap lang muna sa kamay at show cause order. Although naintindihan ko po kayo ma'am kasi may proseso. Pero kine-question ko lang po yung proseso. Dapat po patas. Opo. Talaga naman po kami dito po sa 4A. Talaga pong lahat dinadaan po namin talaga sa due process. Okay. So ito naman po ay yun pong authority to revoke the driver's license ay nandito po sa ating Assistant Secretary. So ang gagawin po namin is gagawa po kami ng recommendation addressed to the Assistant Secretary for the revocation of the driver's Ma'am, ganito na lang po. Wag na ho kayo magpadala ng show cause order. Magrekomenda na po kayo agad for revocation ng lisensya niya dahil 5 po ang kanyang pinatay at isa ay nasa ICU. Buong pamilya po winipe out niya. At nagawa niya po yun dahil lasing siya. Ano pa pong show cause order ang pag-uusapan natin? Okay po. Tama ho ba? Do I make sense? Yes, opo. Tama naman po. Di ba ma'am? Para bang giving him the time na para sumagot doon sa inyong katanungan, give us a reason why not to cancel your driver's license, then binibigyan siya ng pagkakataon na makapag-drive pa habang hindi niyo tatanggap yung kanyang kasagutan. Actually... Kasi ma'am, di ba mag-issue ka ng show cause order? I'm sure hindi pa na-issue ng show cause order to. Ilang araw nangyari. And then, bibigyan siya ng ilang araw bago siya sumagot para sumagot sa show cause order ninyo na pinadala sa kanya. And then, magkakaroon pa kayo ng review, etc., which might take at least a month. At sa loob ng isang buwan na yan, siya po'y makapagmaneho pa left and right at who knows, every night, lasing to at magmamaneho. Actually, sir, ang ano namin din sana is i-check din po namin yung na-file na kaso po regarding dito kasi kung ito po ay meron talagang anti-drunk, yun po, babasihan din po namin yun. So
doon po sa Republic Act 10586, yung custody of the driver's license dapat nakaano din po sa LTO. Kaya ma'am, I'll tell you what, ma'am. I'll tell you what. Okay. Apa. Madali naman po makontak yung Chief of Police ng Calamba City, Laguna. Meron po silang police Yes, report na doon nakalagay na lasing. So, based on that report na lasing at 5 ang napatay at isa nasa ICU, ipagdugtong niyo po yan, then agad-agad magrekomenda kayo ng cancellation or revocation ng kanyang license. Wala na mga shokos order na yan. Na Kasi, parang binibaby-baby sapagkat siya ay isang engineer. Based po doon sa result din po ng test, Oh. clinical test that was conducted po doon sa driver, may result naman din po dito nung sa alcohol test. So, kita naman din po namin dito na talagang ano po siya, nagmaneho po under the influence of liquor. So, Exactly. definitely, today we will be doing na po yung Yan ang recommendation to address the Assistant Secretary. Exactly. Correct. Okay po. Yes, sir. Precisely. So I want you, this is what you need to do, madam. I want you to recommend today for the revocation to the Assistant Secretary for the revocation, Assistant Secretary ng LTO, revocation of the license of this engineer. Okay, ma'am? Okay po. Yes, sir. And Yes, gusto sir. We ko, will be doing that. by tomorrow, pirmado na yan at lalabas na hindi siya pwede magmaneho. Okay, ma'am? Yes po. Yes, sir. Yes, sir. Very We will good. be doing that po. Okay So, po. nagkakaliwanagan po tayo. Tama, ma'am? Yes po. Malinaw naman po. So tomorrow, give me a copy of the order from the LTO na meron ng nakalagay doon na revoke ng kanyang license. Tama? Yun po ay recommendation namin. So, No, ma'am. No, ma'am. Tatawagan ko yung LTO ngayon mismo. Pagkababa nito, tatawagan ko ASEC na LTO. You do that recommendation today. Parating nyo agad doon sa LTO and then tomorrow, pipirma niya ni ASEC kung kinakailangan, staff ko mismo mag-personally i-make sure, pupunta sa pinto ni ASEC na sabihin, pinirmahan mo na yung ASEC. Yes po. Sige po. Ma'am, Sige, this is sir. not a laughing matter, ma'am. This is not a laughing Yes matter. po, alam ko 5 naman tao po, pong sir. namatay. Opo. Yes po. Sorry, ma'am, medyo mainit lang ulo ko dahil napakasama ng loob ko. Pag engineer pala, shokos order pa, lasing na nga. Meron na kayong report pala sa harap nyo na lasing. Tapos shokos order pa. Parang nagbubulsitan lang tayo rito. Talaga nga lang pong babago po namin na-receive yung report. Kaya po talagang ngayon pa lang din po namin ito nabasa. Sige kaya po. Sige po. So, gagawin mama, namin ng- wala nang shokos order. Yes po. Yes Gusto ko po, Definitely revoke na we yan. will be By doing tomorrow, revoke na. Okay? Hindi na siya pwede magmanayo. Okay po. Asahan ko po, madam. that. Yes po. Sige po. Sherry Sir po. and Odette, tutukan niyo to. Gusto ko. Kansilado ng lisensya nitong engineer. Hindi siya pa pwede makapagmanayo. Apo. Itimbre natin sa lahat ng traffic enforcement group, LGU, Apo. HPG, LTO. Nakatimbre siya na pag oras na nahuli ito nagda-drive, kukulong na. Driving without license. Kasi revoke na eh. Di ba? Tama ba, ma'am? Yes po. So kapag ang isang tao na na-revoke na yung kanyang lisensya at nahuli pong nagda-drive with revoked license, ano pong parusa, ma'am? Based po doon sa ating latest na regulation. So ang magiging po doon kapag nahuli ng driving na suspended or revoked, yun po. Pwede rin po kasi natin siyang suspension ng 365 days. Yun po yung nandoon sa ating Teka muna, ma'am. Joint Administrative Administrative Order. Yung license niya ay revoked na. Ibig sabihin, kansilado na. Apo. Now, kapag nahuli ang isang driver na may hawak-hawak ng revoked license, ibig sabihin, wala na, kansilado na. Yes po. Ano po yung parusa? Makukulong. Pagdating po sa Republic of kulong na siya. Pwede Yun po ang gusto ko marinig. Apo. So, makukulong siya. Tama? Yan ang gusto ko mangyari. Yan ang sinabi kanina eh. At least, kayo na nanggaling na rin sa inyo na makukulong siya. So, sumasang-ayon kayo dun sa sinabi ko. Apo. Mr. Quijano. Yes, sir po. Okay. Yes, po. Pinapa-revoke ko po itong lisensya ni Engineer Aliza May Abitria. Pakitimbre na po sa lahat ng LTO enforcement group ninyo, yung flying squad, at sa lahat ng traffic enforcement group ng LGU, HPG, kung saan-saan pa yan, MMDA, na by tomorrow, kansilado ng lisensya nitong si Abitria at kapag nakita sa kalye pa drive, hulihin at ikulong. Okay, sir? Aha. Pakitimbre Sige lang po.
Salamat po, Titingnan Mr. po Quijano. namin. Yes po, sir. Thank you po. Sige. Salamat po, Madam Clarissa Sulit. Yes po, sir. Thank Yes you po. Ma'am Mary, Hello po, Senator. okay. Ayan na po. Tinawagan na po namin yung office para ipadala na po yung 350,000 sa punerarya. Okay, ma'am? Opo. Maraming salamat po, Senator. Kung hindi po siguro dahil sa inyo, baka po yung batas para lang sa kanila. Kasi sila yung mayaman, sila yung lisensyado. Kaya po nila kasing laruin ng batas. Kahit alam na po nila na mali po sila, kaya po nila baluktutin para po ituwid yung tama. Kahit alam po nilang mali na po sila. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Magandang hapon po sa muli ang aking pong taus-pusong pakikiramay. Opo. Salamat po ulit, Senator. Opo. God bless po. Opo, ma'am.